Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Mga kababayan, marami po ang mga balita na kailangan nating bigyang pananaw, lalo na po at tuloy-tuloy ang pagsambulat ng mga iskandalo at mga magagandang updates na kailangan maipaliwanag sa ating mga kababayan. By the way, nagbibigay pugay po tayo at nagpapasalamat sa ating mga suki at tagapagsuporta, mga tagapagtaguyod po ng ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account at ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po namin sa inyo ang paglawak at paglago ng ating viewers at ng ating subscribers at mga followers. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-support sa ating Bigwas ng Agila. Kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy, si Ma'am Lorraine. At yan po ay mayroon din Facebook account, mayroon din pong YouTube channel, Bigwas ng Agila. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw itong isang balita na sa deliberations po o sa sesyon ng United Nations Human Rights Council o UNHRC ay may isa pong human rights advocate and cultural advocate na si Fujiki, isang Hapones na nagbigay po ng kanyang pananaw na hindi na makatao ang ginagawang pagtrato at mga hakbang ng ICC laban po kay former Philippine President Rodrigo Duterte. Una, pre-trial detention lang po ito, pero mahigit isang taon na po nakakulong pa rin si Pangulong Duterte na pwede naman po ay mapagbigyan ito ng humanitarian consideration and batay po sa kanyang mga karapatan bilang mamamayan na sakop po ng United Nations Convention on the Protection of Human Rights and Civil and Political Rights. May karapatan po si Pangulong Duterte na mapapalaya siya habang hindi pa po siya sentensyado ng isang international tribunal. Subalit hindi po ito binibigyang pansin o hindi man lamang ito nagiging mahalaga sa ICC, no? Bagamat sinasabi natin na ang ICC pagdating po sa soberenya ng Pilipinas, ito po ay bogus. Wala pong karapatan ang ICC sa mga usapin pangloob, mga domestic affairs and other judicial and legal processes ng ating bansa simula po noong March 2019. Kaya nga bogus. Subalit kahit bogus po ito, ginamit ni Marcos at nila Romualdez. Pinondohan po nila ito and accordingly may hindi bababa sa $2 million ang ginamit po ng mga alipores at sindikato ni Marcos para mangialam ang ICC at isagawa ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte. So maganda po itong naging pananaw ni Ginoong Fujiki, Sonichi Fujiki, isang cultural and human rights advocate sa bansang Hapon at kanyang pinuna sa harap mismo ng pagpupulong ng UN Human Rights Council na hindi na po makatarungan, hindi na makatao ang ginagawang pagpapahirap at pag-deny ng mga batayan sa karapatan at pang makatao na kalagayan ni Pangulong Duterte. Una, binanggit niya ang isang taon na pagkakadetine sa pre-trial detention ay labis-labis po ito na pagpapahirap. Dahil kung tutuusin, pwede naman pong ilagay si Pangulong Duterte sa country confinement o country custodial detention o parang house arrest sa isang bansa. For example, sa Netherlands o kaya sa European countries dyan na malapit lang like Vienna, Austria o kaya Norway o kaya Belgium para madali po siyang dalhin kung magkaroon ng trial. Hindi siya makakaalis sa Europe pero yung kanyang sitwasyon makatao. Sa edad po niya na mag-81 years old na siya sa susunod na linggo at ito po ay sa katandaan niya, hindi na po siya flight risk. Wala na rin po siyang kapangyarihan pa o otoridad. Subalit, hindi pa rin po binibigyan ng pagkakataon ng ICC na si Pangulong Duterte ay mapapalaya
on the basis of, number one, humanitarian grounds, isang makatao na pagtrato ng isang international tribunal. Hindi pa po napapatunayan nila, no, ang anumang aligasyon o akusasyon ng mga krimen laban kay Pangulong Duterte. Pangalawa, pwede naman pong i-consider ito na talaga namang nagkaroon ng extraordinary rendition. There was no process of verification sa mga lokal na korte ng Pilipinas at hindi po dumaan ito sa tamang proseso ng makatao at may karapatang pantao na ginagarantiya kay Pangulong Duterte sa ilalim po ng United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Pwede po yan gamitin. At ang pangatlo ay yung katotohanan na hindi naman po mabigat pa ang mga naipakitang kunwari ay panimulang ebidensya o mga testimonya ng ICC Prosecutor Panel sapagkat ang mga ito ay puro po mga police blotter at hindi naman nagkakaroon pa ng mabigat na direktang testimonya na talagang ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang mga naturang krimen na kanilang gustong isangkot kay Pangulong Duterte. All of this, pinuna po ito ng isang Japanese human rights and cultural advocate na si Fujisi. At ang sinasabi niya, kung katarungan at makatao at karapatang pantao ang sinasandigan ng anumang internasyonal na mga tribunal, bakit hindi natin ito maibigay sa dating presidente ng Pilipinas? Na siya ay mayroong karapatan na ito ay matamasa o ma-avail niya, no? At dahil dito, magandang pagkakataon po na nabuksan sa United Nations Human Rights Council ang pagiging abusado as an instrument of political persecution ang mga ginagawa ng ICC. At isa dyan, ang illegal na pagkakaroon nito ng conspiratorial actions laban sa gobyerno or laban sa interes ng mga mamamayang Pilipino, kasabwat po ang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya naman po nagpapasalamat tayo that there is a foreign respected personality in terms of human rights and cultural advocacy sa katauhan po nitong isang Japanese national na si Shunichi Fujiki na kanyang pinansin. At nagkaroon po ng pagkakataon na pwedeng masuri o matingnan ng UN body like United Nations Human Rights Council, pati na po ng tinatawag nating UN Secretary General's Office, ang mga aligasyon ng hindi makatao at mapanghimasok at maanomalya ng mga operations ng ICC. Partikular po ang itinuturong conspiratorial actions nito ng ICC laban po sa interes ng mga Pilipino. Mantakin mo wala na po silang treaty and authority jurisdiction sa Pilipinas simula pa noong March 2019 sapagkat nag-lapse na po ang 1 year notice period or notarial period para sa withdrawal ng pagiging kasapi ng Pilipinas sa ICC. At under the Rome Statute, it will take effect immediately upon 1 year ng tinatawag na notarial period. At ito ngayon ay isang mahalagang question. Kung functional po at umiiral naman ang proseso ng batas at ng mga proseso ng hudikatura o hukuman sa ating bansa, buhay na buhay po ang dynamics of judiciary and legal system and legal processes in the Philippines, may karapatan pa rin ba ang isang entity like ICC na 1 year na nag-lapse ang kanilang jurisdiction authority sa Pilipinas, considered to be bogus na sila, and yet nakipagkonsyabo sila at nakipagsabwatan sa gobyerno ni Marcos lamang may patupad ang extraordinary rendition, which is tantamount to cross-border kidnapping against former President Duterte. Dapat matingnan po ito at mabusisi ng
United Nations Human Rights Council, pati na rin po ng ating United Nations Secretary General's Office. Kasi ang ICC, isa po itong international tribunal, kunwari, no? Bagamat marami ang nagko-question dito sa pagiging patas nito at mas lamang ang pagiging bias. At isa po dyan na hindi nagpapamiyembro at hindi kinikilala ang ICC ay ang Estados Unidos, ang bansang India, ang Russia, ang North Korea, ang Saudi Arabia. Ang mga malalaking bansang ito, they do not recognize the ICC, and in fact, si President Donald Trump ng Amerika ay tinawag niya na sindikato ang style ng operations ng ICC. Kaya naman po, malaking pagkakataon ang ibinigay ni Ginoong Fujiki para matingnan at mabigyan ng tamang pagsusuri kung makatao pa ba, makatarungan pa ba at nararapat pa ang pag-iral nito ng ICC na lumalabas na parang pwede pala itong gumalaw on the highest bidder. Kung sino ang malaki at malakas ang pagbibigay ng panunuhol, pwede palang gamitin ito. These are serious allegations of violations ng impartiality, objectivity, and integrity sa bahagi ng ICC na sa tingin ko ay marapat na maimbestigahan po ito. And isang pagkakataon po ito ang nagkaroon ng paghahayag itong si Ginoong Shunichi Fujiki na mabuksan po sa United Nations Human Rights Council ang naturang usapin tungkol po kay Pangulong Duterte na patuloy na iligal na nakakulong at ang kanyang iligal na pagkakakulong na ito ay lantarang paglabag sa Universal Declaration of Human Rights, lantarang paglabag po ito sa United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Sana po ay maging basis ito para sa United Nations Secretary General's Office. Ang Secretary General's Office po ang pwedeng magsagawa ng pagsusupervise o pag-review ng mga ginagawa o operations ng ICC. And we hope na ito po ay magiging makabuluhan na magagamit po ng mga Defense Council ni Pangulong Duterte para naman po mabigyan ng karampatang international political pressure ito ang ICC sa kanilang patuloy na pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. At pag-usapan din po natin itong nagkakaroon na naman ng panibagong pag-uutang ang gobyerno ni Marcos at this time para sa mga infrastructure projects na hindi matapos-tapos mga kababayan. Another $850 million ang uutangin ng gobyerno ni Marcos mula sa World Bank upang di umano ay tustusan ang pag-modernize ng mga infrastructure projects sa Pilipinas. Wow! Lugmok na po tayo. Halos ang ating utang po ay umabot na sa 18 trillion pesos. Mga kababayan, 18 trillion pesos po ang ating utang kabuuan at sa kasalukuyan patuloy tayong nagdurugo sa pagbabayad ng ganitong mga utang. And yet another utang sa utang na ina na gobyerno ni Marcos, $850 million from the World Bank. At para daw ito i-prop up ang pag-modernize ng ating mga infrastruktura, airport, port, at mga tulay. Wow! Para mayroon pong mabilis na pagraket at pandarambong. Umaabot na po sa 5 trilyon pesos ang naidagdag na mga pag-uutang ni Marcos sa loob po lamang ng 3 taon na ito ay namumuno sa gobyerno. So meaning to say, kung 5 trillion pesos na ang nautang, every year halos 1.8 trillion pesos po ang inuutang ng gobyerno para pagtabunan po ang
tuloy-tuloy na pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, kaya tayo umuutang para pagbigyan at pagtakpan at mapunduhan ang pinagnanakaw ng mga pera at salapi ng ating pamahalaan. So 5 trillion pesos mahigit na po ang idinagdag sa ating utang sa loob lamang po ng kulang-kulang 3 taon ni Marcos. At ito ay karamihan na punta sa walang katuturan na mga hakbangin o gawain. Kagaya po ng pagtatapal sa mga infrastructure projects na hindi matapos-tapos dahil pinagdurubuhan at kinurakot na ang pondo. Mga ganyan po ang napupuntahan ng inuutang nila Marcos at ang nagbabayad po ay ang ating mga mamamayan. Now, with another $850 million coming, malamang gagamitin na naman ito, di umano, sa pag-upgrade at pag-modernize ng ating infrastructure building capability. Pero ang notorious na record po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ay palagi nilang ginagamit na rason ang proyekto kasi doon po lumulusot ang kanilang pangungulimbat at pandurubo sa ating kabanang bayan dahil sa mga substandard projects, ghost projects, at marami pang kickback at mga kutong na nangyayari po sa naturang mga projects. Kaya, ano ang nangyari? Nag-collapse po, no? Halos mag-collapse na ang ating ekonomiya. Halos gumagapang na po ang 2.8 million Filipinos na nawala ng trabaho sa loob lamang ng first quarter ng taong ito. 2.8 million of our labor force ang nawala ng trabaho, mga kababayan, dahil lumugmok at lumulugmok patuloy pa ang ating ekonomiya. Bagsak ang manufacturing sector, bagsak po ang fishery and commercial sector, halos lahat gumagapang sa ilalim po ng napakahirap at napakakurakot na uri ng pamumuno ni Marcos at nila Romualdez. And now, ito na naman, utang. Mga kababayan, utang ng ina nyo. Yun pong sabi ng mga mamamayang Pilipino, utang ng ina nyo. Babayaran po yan ng taong bayan, no? Kung i-convert mo yan sa rate that we are going right now, that's how much? Mga 4 billion pesos po. Ang inutang ng gobyerno ni Marcos. Muli, no? Idadagdag naman yan sa previous na mga inutang pa natin. Ayan. 40 billion pesos po ang inutang ng gobyerno ni Marcos. At hindi pa dyan natatapos ang kwento. Nag-a-apply ngayon o mag-a-apply si Marcos ng emergency powers sa Kongreso para daw harapin niya at maibsan niya ang kinakaharap na krisis ng ating lipunan, ng pagkalugmok ng ating ekonomiya. Mga kwentong kotsero po ito at mga kwentong pangbarbero. Yung habang nagkakaroon ng gupitan sa barbershop, nagkukwentuhan ang mga marites. Yan ang uri ng mga diskarte ni Marcos sa kanyang gobyerno. Kaya naman, walang naniniwala na gagamitin sa katuturan at may katuturan pa itong emergency powers na hiningi niya sa Kongreso. Pag-uusapan natin yan in the next episode ng ating Balita at Talakayan with Ka Eric. But nonetheless, sana po magtuloy-tuloy na magsalita ang iba pang mga human rights advocates na totoo po na nagkakaroon ng pagdududa at pagdadalawang isip hinggil sa kung bakit ganun na lang po ang maniobra at mga manipulasyon sa ICC para lamang mapatuloy po ang panggigipit kay Pangulong Duterte. At isa dyan ang role ng communist terrorist group na CPP, NPA, NDF na mayroon pong international pressure groups na ginagamit po nila. Ayan, dyan lalo na sa Europe. Sa mga gustong tumulong naman at magsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at gustong magpalawak po ng support sa pamamagitan ng ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement led by Ka Eric, ang ating GCash line po ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis po yan, mga kababayan. At huwag kalimutan
You can send 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. It's not the amount that matters. It's the sincerity of support that counts. Ayos? So sa mga kababayan natin, pagkatandaan palagi ang habili ni Ka Eric sa tuwing may talakayan tayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Bye for now. Ito po si Ka Eric.